Noong ika-14 ng Oktubre, 2004, sa Lian, Batangas. Isang mag-asawang nasa edad 70 ang bigla na lang nawala nang walang anumang bakas. Malinis ang loob ng kanilang bahay at walang anumang kakaibang mapapansin. Ngunit ang mga huling taong nakakita sa kanila ay ang dalawang caregiver na araw-araw na nag-aalaga sa kanila, ang mag-asawang Cruz. Sila ay mga tubong liyan na nanirahan doon sa loob ng 50 taon. Wala silang anak, ngunit mayroon silang 20 parsela ng lupa na naipon sa buong buhay nila. Kung susumahin sa kasalukuyang halaga, aabot ito sa mahigit 20 milyong piso. Nagsimulang humina ang kanilang kalusugan noong 2003. Ang mister, si Lolo Pedro, ay nahirapang maglakad dahil sa komplikasyon ng diabetes. Habang ang kanyang asawa, si Lola Elena, ay nagsimulang magpakita ng mga unang sintomas ng demensya. Sa panahong iyon, lumitaw sa kanilang buhay ang caregiver na si Irene Reyes. Mula sa paghahanda ng pagkain, pagsama sa ospital, hanggang sa paglilinis ng bahay, perpekto niyang ginagawa ang lahat. Makalipas ang ilang buwan, ipinakilala ni Irene ang kanyang kakilala na si Marites Santos. 28 taong gulang, si Marites ay isa ring caregiver. Nagsimula silang magsalitan sa pag-aalaga sa mag-asawa. Sa umaga, si Irene ang dumarating at sa gabi naman ay si Marites na kampante ang mag-asawa. Kahit wala silang anak, hindi sila nalulungkot dahil may mga mabubuting taong tulad nila sa kanilang tabi. Ngunit noong Huwebes, ika-140 ng Oktubre 2004, isang kakaibang pangyayari ang naganap. Isang kapitbahay na laging dumadalaw sa mag-asawa ang natigilan sa harap ng kanilang bahay. Nakakandado ang gate. Kahit anong pindot niya sa doorbell, walang sumasagot. Kakaiba ito. Halos hindi umaalis ng bahay ang mag-asawa. Ganoon din kinabukasan. At sa sumunod na araw, sa huli, nag-report na ang kapitbahay sa pulisya. Nang buksan ng mga pulis ang pinto at pumasok, napakalinis ng loob ng bahay. Nakahugas na ang mga plato at maayos na nakalatag ang kumot. Ang passbook at cash sa loob ng drawer ay hindi rin ginalaw. Walang anumang bakas. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang mga pagkain sa loob ng refrigerator ay panis na lahat. Tila isang linggo na itong hindi nabubuksan. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang dalawang caregiver, sina Irene at Marites. Pareho ang kanilang sagot. Sabi po ni na lolo at lola, bibisita raw sila sa kamag-anak nila. Aabutin daw po ng 1 linggo. Ngunit wala namang malapit na kamag-anak ang mag-asawa na kanilang pupuntahan. Ilang malalayong kamag-anak na lamang na ilang dekada na nilang hindi nakakausap. Nagduda ang mga pulis. Ngunit walang ebidensya. Consistent ang mga pahayag ng mga caregiver at walang bakas ng krimen na natagpuan sa bahay. Ang kaso ay naging isang misteryo hanggang sa may lumabas na kakaibang tsismis. Bigla raw bumili ng bagong sasakyan ang pamilya ni Irene. Kumalat din ang kuwentong nakahanap ng pampuhunan sa negosyo ang asawa ni Marites. Nagkataon lang ba o alam na ng mga pulis? Ang susi sa kasong ito ay nasa dalawang caregiver. Ngunit hindi sila makahanap ng ebidensya. Lumipas ang 1 taon. Ang kaso ay nanatiling hindi malutas. At ang kinaroroonan ng mag-asawa ay isang malaking tandang pananong. Ngunit noong Nobyembre 2005, isang maliit na piraso ng papel ang nagbago sa lahat. Isang resibo mula sa hardware. Ang mga nakasulat na binili ay nakakagulat. Palapiko at 20 sako ng apog. Ang petsa ng pagbili, Oktubre 13, 2004, isang araw bago mawala ang mag-asawa. Ang pagkakatagpo sa resibo ay purong tsamba. Habang iniimbestigahan ang isang aksidente sa sasakyan, hinalughog ang sasakyan ni Irene at natagpuan ang lukot na resibo sa ilalim ng upuan ng pasahero. Agad na kumilos ang mga pulis. At ang kanilang natuklasan ay, bago magsimula ang kwento natin ngayon,
Sandali lang. Ang pagpindot ninyo sa subscribe at like ay malaking tulong sa paghahatid ko ng mga kwento. At pakisulat sa komento kung saang lugar ninyo pinakikinggan ang kuwentong ito. Bawat isa sa inyo ay malugod kong babatiin. Ang kuwento ng mag-asawang Cruz ay nagsimula noong 1950s. Si Lolo Pedro ay dumating sa Lian noong siya ay 18 taong gulang. Matapos mawalan ng pamilya dahil sa digmaan, nabuhay siya sa pagsasaka. Nakilala niya si Lola Elena noong siya ay 25. Pareho rin ang sitwasyon ni Lola Elena, nawalan siya ng mga magulang dahil sa digmaan at mag-isang namumuhay. Ikinasal sila noong 1957. Kahit walang anak, umasa sila sa isa't isa para mabuhay. Masipag si Lolo Pedro. Hindi niya sinayang ang bawat sentimong kinikita niya sa pagsasaka. Mula noong 1960s, nagsimula siyang bumili ng lupa ng paunti-unti. Noong una, isang maliit na bukirin lang. Sumunod, isang taniman, at pagkatapos ay isang malawak na lupain. Sa loob ng 50 taon, umabot sa 20 parsela ang naipon niyang lupa. Inggit sa kanila ang mga tagalian. Kahit walang anak, marami naman silang ari-arian. Ngunit namuhay ng simple ang mag-asawa. Sa isang lumang bahay sila tumira sa buong buhay nila at luma na rin ang kanilang mga damit. Noong 2003, humina ang kalusugan ni Lolo Pedro. Nanghina ang kanyang mga binti dahil sa komplikasyon ng diabetes. Naging mahirap na ang pagpunta-punta sa ospital. Ganoon din si Lola Elena. Nagsimula nang lumitaw ang mga sintomas ng demensya. Paulit-ulit na ang kanyang sinasabi o nakakalimutan ang mga bagay na kakagawa lang. Nag-alala ang kanilang mga kapitbahay. Kailangan nila ng isang taong tutulong sa kanila. Noon lumitaw si Irene Reyes. Si Irene ay 45 taong gulang. Hindi siya tagalian, ngunit mayroon siyang sertipiko bilang caregiver. Ang nagrekomenda sa kanya ay ang may-ari ng isang sari-sari store sa kanilang lugar. Sa kanilang unang pagkikita, masayang ngumiti si Irene. "Lola, ako na po ang bahala sa inyo. Huwag po kayong mag-alala." Nakampante ang mag-asawa. Talagang napakabait ni Irene. Dumarating siya ng 6:00 ng umaga at umuuwi ng 6:00 ng gabi. Mula paghahanda ng pagkain, paglilinis, paglalaba, hanggang sa pagsama sa ospital, perpekto niyang ginagawa ang lahat. Itinuring siya ng mag-asawang Cruz na parang tunay na anak. Tuwing may okasyon tulad ng Pasko, binibigyan nila ito ng pera at tuwing kaarawan niya, may maliit na regalo rin sila. Nagpapasalamat si Irene. "Lolo? Lola? Habang buhay ko po kayong aalagaan." Lumipas ang 6 na buwan. Noong Marso 2004, may dinalang isang tao si Irene, si Marites Santos. Isang babaeng 38 taong gulang. Ipinakilala siya ni Irene. "Kaibigan ko po." Matagal na rin po siyang caregiver. Mapagkakatiwalaan po siya. Natuwa ang mag-asawa. Mukhang nahihirapan na rin kasi si Irene na mag-isang magtrabaho. Mabait din si Marites. Malambing ang kanyang boses at mainit ang kanyang mga kamay. Nagsimula silang magsalitan sa pagtatrabaho. Si Irene mula umaga hanggang hapon, si Marites naman mula hapon hanggang gabi. Nasiyahan ang mag-asawa. Pakiramdam nila, may kasama na sila sa loob ng 24 oras. Ngunit medyo nagtaka ang mga kapitbahay. Kailangan ba talaga ng 2 caregiver? Nagtanong ang Ale sa sari-sari store. Ngumiti lang ang mag-asawa at sumagot. "Tumanda na kasi kami. Kailangan na ng maraming tulong. Wala kaming anak, kaya ganito na lang." Hindi na nagtanong pa ang mga kapitbahay. Inisip nilang dahil mayaman naman ang mag-asawa, kaya siguro nila iyon. Noong tag-araw ng 2004, nagsimulang mabawasan ang pera sa bank account ng mag-asawa. Noong una, 25,000 piso. Sumunod, 20,000 piso. At pagkatapos, 100,000 piso. Hindi ito alam ng mag-asawa.
Si Irene kasi ang namamahala sa kanilang passbook. Lolo, kailangan pong magbayad ng hospital bill. Pahiram po ng passbook. Walang pag-aalinlangang ibinigay ni Lolo Pedro ang passbook. Nagtitiwala siya kay Irene. Noong Setyembre ng taong iyon, nagsimula ng bagong negosyo ang asawa ni Marites. Isang buy and sell ng mga second-hand na sasakyan. Nagtanong ang mga kapitbahay kung saan siya nakakuha ng pera. Sumagot ang asawa ni Marites. Nangutang po sa kamag-anak. Ngunit wala siyang kamag-anak na magpapautang sa kanya. Sa parehong panahon, bumili ng bagong sasakyan ang anak ni Irene. Isang second-hand na kotse na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Ipinagmalaki ito ni Irene. Nag-ipon po ang anak ko para mabili yan. Ngunit ang anak ni Irene ay isang part-time worker na halos hindi sapat ang kinikita para sa sarili. Noong Miyerkules, Ika, 14 ng Oktubre, Dong Laban Afor, nagsimula ang huling ordinaryong araw ng mag-asawa. 6:00 ng umaga, dumating si Irene sa bahay. Gaya ng dati, naghanda siya ng almusal. Kumain ang mag-asawang Cruz at naghugas ng plato si Irene. 10:00 ng umaga, dinala ni Irene si Lolo Pedro. Sa ospital, kailangan niyang kumuha ng reseta para sa gamot niya sa diabetes. Nakalabas sila ng ospital ng 12:00 ng tanghali. Pagkatapos ng tanghalian, sinabi ni Irene sa mag-asawa, Lola, kailangan ko po sigurong umuwi ng maaga ngayon. May sakit po kasi ang anak ko. Nag-alala si Lola Elena. Ganoon ba? Sige, umuwi ka na. Umalis si Irene ng 2:00 ng hapon, 4 na oras na mas maaga kaysa dati. 4:00 ng hapon, dumating si Marites. 2 oras na mas maaga kaysa dati. Naghanda si Marites ng hapunan. Kumain ang mag-asawa ng 6:00 ng gabi. Pagkatapos kumain, ipinagtimpla sila ni Marites ng tsaa. Isang mainit na salabat. Masarap na ininom ito ng mag-asawa. Noong gabing iyon, 9:00, isang kapitbahay ang dumaan sa harap ng bahay ng mag-asawa. Maliwanag ang mga ilaw, walang kakaiba. Ngunit, iyon na pala, ang huli. Kinabukasan, Ika, 14 ng Oktubre, Huwebes, nagsimula ang mga kakaibang pangyayari. 7:00 ng umaga, isang kartero ang dumating para maghatid ng registered mail. Kumatok siya sa gate pero walang sumasagot. Nagtaka ang kartero. Dati-rati, agad lumalabas si Lolo Pedro. 10:00 ng umaga, dumaan ang ale mula sa sari-sari store. Dinala niya ang mga pinamili ng mag-asawa. Ilang araw na ang nakalipas, wala pa ring sumasagot. Baka lumabas sila? Inisip ng ale at umalis na lang. 2:00 ng hapon, isang kapitbahay na lola ang dumaan sa harap ng bahay. Mahigpit na nakakandado ang gate. Kakaiba ito. Madalas ay nakabukas ang gate ng mag-asawa kahit sa tanghali. 6:00 ng gabi, bumalik ang ale mula sa store. Wala pa ring sumasagot. Ngayon, talagang kakaiba na. Lolo? Lola? Nandyan po ba kayo? Walang anumang ingay na maririnig. Noong Ika-15 ng Oktubre, Biyernes, lumaki na ang pag-aalala. Tinawagan ng ale mula sa store ang caregiver na si Irene. Saan po nagpunta sina Lolo at Lola? 2 araw na po silang hindi makontakt. Kalmadong sumagot si Irene. Pumunta po sila sa kamag-anak nila. Aabutin daw po ng 1 linggo. Ganoon ba? Pero may demensya si Lola. Kaya ba niyang magbiyahe? Okay lang daw po. Sinundo naman daw sila ng kamag-anak nila. Tumango-tango na lang ang ale. Ngunit hindi na siya nagtanong pa. Ngunit noong Lunes, Ika-18 ng Oktubre, puno na ng mga sulat ang kanilang mailbox. Ang mga dyaryo ay 3 araw nang hindi nagagalaw. Sigurado na ang ale, may mali. Nag-report siya sa pulisya. 3:00 ng hapon, dumating ang mga pulis sa bahay ng mag-asawa. Binuksan nila ang gate at pumasok. Napakalinis ng loob ng bahay. Sa mesa sa sala, maayos na nakasalansan
ang mga nahugasang plato, ang kumot sa kwarto ay maayos ding nakalatag. Ang passbook at cash sa drawer ay hindi ginalaw. Walang anumang bakas. Ngunit nang buksan nila ang refrigerator, natigilan ang mga pulis. Ang kanin sa kaldero ay panis na. Ang mga ulam ay may amag na. Tila 1 linggo nang nakasara. Nagbiyahe nga ba talaga ang mga taong to? Nagsimulang magduda ang mga pulis. 7:00 ng gabi, pinuntahan ng mga pulis si Irene. Hindi nataranta si Irene. Sabi po ni Lolo, bibisita sila sa kamag-anak nila. Sinabi po nila, yan noong gabi ng October 13. Sino raw pong kamag-anak? Hindi po nila sinabi ng detalyado. Sabi lang po, ilang araw silang mawawala. May demensya si Lola. Posible ba siyang magbiyahe? Mabuti po ang isip niya noong araw na yon. Sabi ni Lolo, siya na raw po ang bahala. Consistent ang pahayag ni Irene. Pinuntahan din ng mga pulis si Marites. Pareho rin ang sagot ni Marites. Noong gabi po ng 13, sinabi ni Lolo na pupunta sila sa kamag-anak. Anong oras po sila umalis ng bahay? Umuwi po ako bandang 8:00 ng gabi at nandoon pa po sila. Perpektong magkatugma ang pahayag ng dalawa. Hinanap ng mga pulis ang mga kamag-anak ng mag-asawa. Ngunit wala silang mahanap na malapit na kamag-anak. Ilang malalayong pinsan na lamang na ilang dekada nang walang komunikasyon, tinawagan nila ang mga ito, ngunit walang sino man sa kanila ang nakakita sa mag-asawa. 50 taon na kaming walang balita sa kanila. Bakit naman sila biglang pupunta rito? Nagtaka ang mga kamag-anak. Naging sigurado ang mga pulis. Hindi nagbiyahe ang mag-asawa. May nangyaring masama. Noong 20 ng Oktubre, sinimulan ng pulisya ang formal na imbestigasyon. Tiningnan nila ang bank records ng mag-asawa. May kakaiba silang napansin. Mula Marso 2004, buwan-buwan ay may malalaking halaga na wine withdraw. 25,000, 20,000, 100,000 piso, ang kabuuan ay umabot sa mahigit 300,000 piso. Para daw po sa hospital bills, sabi ng teller sa bangko. Ngunit nang beripikahin sa ospital, wala pa sa kalahati noon ang kanilang totoong bayarin. Muling tinawag ng mga pulis si Irene. Mang pangbang ng pangdakala, bakit mas malaki ang wine withdraw mo kaysa sa hospital bills? Binibigyan din po ako ni Lolo ng allowance at pambili ng merienda. Umaabot po ng 100,000 piso kada buwan. Galante po si Lolo. Kalmado si Irene. Walang ebidensya. Totoong binibigyan siya ng pera ng mag-asawa at mahirap patunayan na ito ay pagnanakaw. Inimbestigahan din ng mga pulis ang asawa ni Marites. Saan galing ang puhunan mo sa negosyo ng sasakyan? Nangutang po sa kamag-anak. Sinong kamag-anak? Malayo pong kamag-anak. Personal na bagay po kaya mahirap sabihin. Panay din ang tanggi ng asawa ni Marites. Ang imbestigasyon ay nauwi sa wala. Hinalughog ng mga pulis ang paligid ng bahay ng mag-asawa. Tiningnan nila ang mga CCTV, ngunit walang nakitang eksena na umalis ang mag-asawa. Nagtanong sila sa mga taxi driver, ngunit walang sinumang nakakita sa kanila. Tiningnan din ang kanilang phone records. Mula 13 ng Oktubre, tuluyan na itong naka-off. Hindi ito simpleng pagkawala, may iba pang nangyari. Kutob ng team leader ng investigasyon, ngunit walang ebidensya. Walang bangkay, walang murder weapon, walang testigo. Ang pahayag ng 2 caregiver ay perpekto at ang kanilang alibi ay tila matibay. Noong unang linggo ng Nobyembre, nagsagawa ng masusing forensic investigation ang team sa bahay. Gumamit sila ng luminol test para malaman kung may bakas ng dugo, ngunit walang lumabas. Napakalinis ng bahay. Parang may isang taong naglinis ng todo rito, sabi ng isang forensic expert. Muling tinawag ng mga pulis sina Irene at Marites. Sa pagkakataong ito, mas matindi ang kanilang pressure. Magsabi na kayo ng totoo. Nasaan sina Lolo at Lola? Humagulgol si Irene. Hindi ko po talaga alam. Nag-aalala rin po ako ng sobra. Umiyak din si Marites.
Sana po ligtas sina lolo at lola. Pakiusap. Hanapin niyo po sila. Ang dalawa ay umaktong parang sila pa ang biktima. Frustrado ang mga pulis. Sigurado sila ang may kasalanan, ngunit wala silang mahanap na ebidensya. Noong Disyembre, nagsimulang kumalat ang isang kakaibang tsismis. Bumili raw ng bagong kotse ang anak ni Irene. Isang second-hand na kotse na nagkakahalaga ng 500,000 piso. Nagbulungan ang mga tao sa lugar. Saan kaya galing ang pera niya? Baka galing kay lolo at lola? Kahit na. Hanggang sa bumili ng sasakyan? Narinig din ng mga pulis ang tsismis na ito. Muling tinawag si Irene. Paano nakabili ng sasakyan ang anak mo? Nag-ipon po siya mula sa part-time job niya. 5,000 piso? Mahigit 1 taon po siyang nag-ipon. Matapang si Irene. Inimbestigahan ng mga pulis ang anak niya. Nagtatrabaho ang anak sa isang convenience store. Ang sahod niya ay nasa 15,000 piso kada buwan. Kahit mag-ipon ng 1 taon, hindi aabot sa 200,000 piso. May allowance din po ako at bonus. Sagot ng anak. Katulad ng sa kanyang ina. Halatang nagsisinungaling, ngunit walang paraan para patunayan ito. Noong Enero 2005, inilagay ang kaso sa unsolved category. Ang mag-asawa ay nawawala pa rin. At ang dalawang caregiver ay namumuhay na parang walang nangyari. Galit na sinabi ng Ale mula sa store. Halata namang sila ang may gawa. Bakit hindi niyo mahuli? Frustrado rin ang mga pulis. Ngunit ang batas ay nakabase sa ebidensya. Noong tagsibol ng taong iyon, lumipat ng tirahan sina Irene at Marites. Umalis sila sa Batangas at lumipat sa isang lugar sa labas ng Maynila. Nagbulungan ang mga tao. Tingnan niyo sila. Kung malinis ang konsensya nila, bakit sila tumatakas? Ngunit hindi sila mapigilan ng mga pulis. Ang paglipat ng bahay ay hindi isang krimen. Ang kaso ay unti-unting nalimutan. Ang bahay ng mag-asawa ay naiwang bakante at ang kanilang mga lupa ay walang nagmamay-ari. Paminsan-minsan, napapabuntong hininga ang mga kapitbahay kapag napapadaan sa bahay. Kawawa naman sila. Ngunit noong Oktubre 2005, eksaktong 1 taon ang lumipas, isang nakakagulat na pangyayari ang naganap. 3 sa mga lupa na nakapangalan sa mag-asawa ay inapply para ibenta. Ang aplikante, si Irene Reyes. Anong nangyayari rito? Nagulat ang isang empleyado ng munisipyo. Sino ang magtatangkang magbenta ng lupa ng isang nawawalang tao? Agad na nag-report ang empleyado sa pulisya. Sinuri ng mga pulis ang mga dokumento, notaryadong kasulatan, special power of attorney, deed of sale. Lahat ng dokumento ay tila perpekto. Ngunit may isang bagay na kakaiba. Ang petsa ng pagpapanotaryo ay Oktubre 12, 254. 2 araw bago mawala ang mag-asawa. Agad na pinaberipika ng mga pulis ang pagiging tunay ng selyo at pirma. Peke po ito, ang resulta ng pagsusuri. Hindi pala totoo ang notaryo. Ngayon, may ebidensya na sila. Sumugod ang mga pulis sa bahay ni Irene. Ngunit bakante na ang bahay. Nakatakas na si Irene. Ganoon din si Marites. Hindi na sila makontact. Isang nationwide manhunt ang inilunsad. Makalipas ang 1 buwan, lumabas ang tiyak na ebidensya. Isang aksidente sa sasakyan. Naaksidente ang anak ni Irene. At kinumpiska ng pulisya ang sasakyan para sa investigasyon. Isang lukot na papel ang natagpuan sa ilalim ng upuan ng pasahero. Isang resibo mula sa hardware. Mga binili, 2 pala, 1 piko, 20 sako ng apog, 10 piraso ng makapal na lona. Petsa ng pagbili. Oktubre 11, 2000 oras ng pagbili. 3 p.m. Tila napigil ang hininga ng mga pulis. 3 p.m. Oktubre 13. Iyon ang oras na sinabi ni Irene na maaga siyang umuwi mula sa bahay ng mag-asawa.
Kung ganoon, ano ang ibig sabihin ng resibong ito? Ang dalawang caregiver na nag-aalaga sa matandang mag-asawa, mas malapit pa sa pamilya, ay nagpakita ng mga kahina-hinalang kilos pagkatapos ng kanilang pagkawala. Bagong kotse, bigla ang yaman, at mga pekeng dokumento. Nagkataon lang ba? Ang mga nakasulat sa resibo ng hardware pala, Pico, apog iisa lang ang ibig sabihin nito. Sa susunod na bahagi, ibubunyag ang nakakagulat na katotohanan na natuklasan ng mga pulis. Noong Nobyembre 2005, ang pagkakatuklas sa resibo mula sa hardware ang naging turning point ng investigasyon. Agad na pinuntahan ng mga pulis ang mga hardware sa Lian, Batangas. Sinundan nila ang pangalan ng tindahan na nakasulat sa resibo. Ang may-ari ay isang matandang lalaki na nasa edad 70. Naaalala niyo po ba ang Oktubre 13, 2004? Umiling ang may-ari. Mahigit 1 taon na yon. Paano ko maaalala? Ipinakita ng mga pulis ang litrato ni Irene. Nakita niyo na po ba ang babaeng ito? Nanliit ang mga mata ng may-ari. Teka, parang nakita ko na siya. Sigurado ako. Kasi bumili siya ng 20 sako ng apog. Nagtaka ako kasi bihira ang babaeng bumibili ng ganoon karami kaya natandaan ko. Iyon ang testimonya ng may-ari. Nagtanong pa ang mga pulis. Mag-isa lang po ba siya? Hindi. May kasama siyang isang lalaki. Batang lalaki. Naghihintay sa sasakyan. Naaalala niyo po ba ang kulay ng sasakyan? Parang puting van. Puting van ang minamanehong sasakyan ng anak ni Irene. Sigurado na ang mga pulis. Si Irene, kasama ang kanyang anak, ang bumili ng pala, piko at apog. At nangyari ito sa mismong araw na nawala ang mag-asawa. Bakit sila bumili ng apog? Tanong ng isang investigador. Mabigat na sumagot ang team leader. Para mapigilan ang mabilis na pagkabulok ng bangkay. Natahimik ang lahat. Muling sinuri ng mga pulis ang phone records ni Irene, ang call logs at location tracking history. Noong Oktubre 13, 2004, 2 p.m., umalis si Irene sa bahay ng mag-asawa. Iyon ang oras na sinabi niyang maaga siyang umuwi. 3 p.m. Ang kanyang cellphone ay na-detect malapit sa hardware. 4 p.m. Na-trace ang signal malapit sa isang liblib na burol sa labas ng lian. 6 p.m., bumalik siya malapit sa bahay ng mag-asawa. 8 p.m., umuwi na siya sa sarili niyang bahay. Inilatag ng mga pulis ang mapa. Tiningnan nila ang lokasyon ng burol. Nasa hilagang dulo ito ng Batangas, isang lugar na bihira puntahan ng mga tao. Ano kaya ang meron doon? Puntahan natin para malaman. Kinabukasan, nagtungo ang investigation team sa burol. Madasok ang gubat. Puno ng mga naglalakihang puno at halatang hindi pa napupuntahan ng tao. Wala man lang itong trail. Nagtanong ang mga pulis sa mga residente sa malapit. Madalas po bang may pumupunta rito? Hindi po. Walang pumupunta rito. Walang daan at delikado. Kung ganoon, bakit pumunta si Irene sa lugar na ito? Sinimulan ng team ang paghahanap sa burol. Matagal ang inabot. Malawak kasi ang burol. Sa ikalawang araw, sumigaw ang isang miyembro ng team. Dito! Tumatakbo ang lahat papalapit. Ang tinuturo ng miyembro ay isang bahagi ng lupa na tila hinukay. Iba ang kulay nito kumpara sa paligid. Hukayin natin. Sinimulan nilang hukayin ang lupa gamit ang pala. Mga 1 talampakan pa lang ang lalim. May lumabas na puting pulbos. Apog! Nagpatuloy sila sa paghuhukay at ang kanilang nakita ay isang itim na lona. Makapal itong nakabalot. Nang maingat nilang buksan ang lona, napaatras ang mga pulis. Isang bangkay, 2 bangkay na magkatabing nakahiga. Ang mag-asawa, sina Lolo Pedro at Lola Elena. 1 taon na pala silang nakalibing dito. Dumating ang medical legal team para suriin ang mga bangkay. Lumabas ang resulta ng autopsy makalipas
ang ilang araw. Sanhi ng kamatayan ay trauma sa bungo dahil sa pagpalo ng isang matigas na bagay, ulat ng mediko-legal. Ano po ang ginamit na sandata? Tinatayang isang mabigat na bagay, tulad ng piko o tubo. Maraming bahagi ng bungo ang basag, paulit-ulit itong pinalo ng buong lakas. Nagdusa po ba sila? Malamang hindi sila agad namatay. May malay pa sila ng hindi na natapos ng mediko-legal ang kanyang sinasabi. Nag-init ang ulo ng mga pulis. Ganoon kalupit nilang pinatay ang 70 anyos na mag-asawa. Ang oras ng kamatayan ay tinatayang sa pagitan ng Oktubre 13 at 14, 2004. Batay sa pagsusuri sa laman ng tiyan, ang huling kinain nila ay kanin at sabaw, hapunan. Kung gayon, ang oras ng krimen ay pagkatapos ng gabi ng Oktubre 13. Naalala ng mga pulis ang pahayag ni Marites. Sinabi niyang umuwi siya ng 8 p.m. ng gabi ng ika-13. Nagsinungaling si Marites, sabi ng team leader. Sina Irene at Marites ay wanted na sa buong bansa. Kailangan silang mahanap. Lumipas ang 1 buwan. Hindi pa rin nahuhuli ang dalawa. Ngunit noong unang linggo ng Disyembre, sumuko sa pulisya ang asawa ni Marites. Hindi ko po alam kung nasaan ang asawa ko. Natatakot na rin po ako. Nanginginig siya. Inimbestigahan siya ng mga pulis. Ano po ang sinabi ng asawa ninyo? Noong Oktubre, bigla siyang nagbigay ng pera. 250,000 piso. Pangpuhunan daw sa negosyo. Saan daw galing ang pera? Bigay daw ni Lola, pang-retirement pay daw. Hindi nagduda ang asawa. Nagtiwala siya sa kanyang asawa. Ano na po ang iniisip ninyo ngayon? Mukhang masamang pera po iyon. Kaya ako sumuko. Hindi kasabwat ang asawa. Hindi niya alam ang krimen ng kanyang asawa. Pinalaya siya ng mga pulis. Makalipas ang ilang araw, sumuko rin ang anak ni Irene. Inutusan lang po ako ni Mama. Wala po akong alam. Umiiyak siya. Nagtanong ang pulis, ano ang iniutos sa'yo? Noong Oktubre 30, pinag-drive niya po ako. Punta raw kami sa hardware. Pagkatapos, pumunta kami sa burol. Sabi ni Mama. May ililibing daw siyang gamit kaya tinulungan ko. Hindi mo alam kung anong gamit? Hindi po. Sabi lang ni Mama. Mabigat na gamit. Nanginginig ang anak. Nakita mo ba ang loob ng lona? Hindi po. Pinagbawalan ako ni Mama na tingnan. Mahirap ding sabihin na kasabwat ang anak. Tumulong lang siya sa ina. Ngunit walang ebidensya na alam niya ang tungkol sa pagpatay. Ngunit nakasama siya sa pagtatago ng ebidensya. Inaresto ng mga pulis ang anak noong ika-20 ng Disyembre 2005. Sa wakas, nahuli si Irene. Nagtatago siya sa isang motel sa labas ng Maynila. Nang pasukin siya ng mga pulis, sinubukan niyang tumakas. "Huwag kang gagalaw!" Sigaw ng pulis. Napaupo si Irene. "Wala akong kasalanan! Hindi ako!" Sigaw niya. Dinala siya sa istasyon ng pulis. Nagsimula ang interogasyon. Bakit mo ginawa? Hindi ko ginawa! Hindi ako! Nandito na lahat ng ebidensya. Ang resibo, phone records, at pati ang mga bangkay nahanap na. Umiling si Irene. Si Marites ang may gawa! Wala akong alam! Sinimulan niyang isisi ang lahat kay Marites. Si Marites ang unang nag-alok, sabi niya. Nakawin natin ang yaman ni Lola. Kailan? Noong tag-araw ng 2004. Sinabi sa akin ni Marites na dahil may demensya si Lola, madali lang kumuha ng pera, kaya sumama ka? Hindi! Tumanggi ako. Pero patuloy akong kinumbinsi ni Marites. Iyon ang pahayag ni Irene. Hindi naniwala ang mga pulis, ngunit isinulat pa rin nila ito. Anong nangyari noong Oktubre 13? Tumawag si Marites. Sabi niya, gawin na natin ngayon. Ang ano? Si Lola. Hindi na natapos ni Irene ang sasabihin. Matagal bago siya muling nagsalita. Nilagyan daw ni Marites ng gamot ang hapunan, sleeping pills. Tapos, bumalik ako sa bahay noong gabi. Kasama si Marites. Anong oras?
Mga 9:00 ng gabi. Sabi niya, tulog na ang mag-asawa. Dahil sa sleeping pills, mahimbing ang tulog nila. Kaya, ginawa ni Marites. Gamit ang piko, nanginginig na sabi ni Irene. Hindi ko nakita. Nasa labas ako. Nagsisinungaling ka. Totoo, hindi ko ginawa. Napabuntong hininga ang pulis. Isinisisi ni Irene ang lahat kay Marites. Sino ang nagbuhat ng mga bangkay? Kaming dalawa, kasama ko, si Marites, at ang anak ko. Alam ba ng anak mo? Hindi, hindi niya alam. Sinabi ko lang na gamit ang bubuhatin. Pabago-bago ang pahayag ni Irene. Noong una, sinabi niyang si Marites ang gumawa ng lahat. Pero kalaunan, sinabi niyang magkasama silang nagbuhat. Sigurado na ang mga pulis. Kasabwat si Irene at siya pa ang utak ng krimen. Makalipas ang 1 linggo, nahuli rin si Marites. Nagtatago siya sa isang spa sa Cebu. Maikli na ang kanyang buhok at nakasalamin. Nang hingan siya ng ID ng pulis, sinubukan niyang tumakas. Ngunit agad siyang napigilan. Bakit ka nagtatago? Natatakot po ako. Nanginginig na sagot ni Marites. Saan ka natatakot? Kay Irene. Baka isisi niya sa akin ang lahat. Isinisi rin ni Marites ang lahat kay Irene. Nagsimula ang interogasyon. Anong ginawa mo noong Oktubre 13? Inalagaan ko po sina lolo at lola. Pati sa gabi? Opo. Hanggang 1 PM po ako nandoon. Nagsisinungaling ka. Ayon sa autopsy, namatay sila pagkatapos ng hapunan. Noong nandoon ka, natahimik si Marites. Matagal bago siya nagsalita. Inutusan po ako ni Irene. Na ano? Lagyan ko raw po ng gamot ang tsaa ni Lola. Sleeping pills? Opo. Nagsimula nang umamin si Marites. Si Irene po ang nagplano ng lahat. Sumunod lang po ako sa utos niya. Kailan pa ito plinano? Mula pa po noong tag-araw. Sinabi sa akin ni Irene na nakawin natin ang yaman ni Lola. Sumang-ayon ka? Noong una, tumanggi po ako. Pero patuloy akong kinumbinsi ni Irene. Hahatiin daw namin ang pera. Sa huli, pumayag si Marites. Kailangan niya ng pera para sa negosyo ng asawa niya. Gabi ng Oktubre 13, sabihin mo ng detalyado. 6 PM, naghanda po ako ng hapunan. Kanina't sinigang. Ang gamot? Sa salabat ko po nilagay. 5 tableta ng sleeping pills. Pagkatapos, ininom po ni na lolo at lola ang tsaa. Pagkalipas ng 30 minuto, inaantok na sila. Kaya, tinawagan ko po si Irene. Sabi ko, pumunta na siya. Nanginginig si Marites. Dumating po si Irene ng 9 PM, kasama ang anak niya. Tapos, dala ni Irene ang piko galing sa kotse. Napigil ang hininga ng mga pulis habang nakikinig. Sino ang gumawa? Si Irene po. Sigurado ka? Opo. Nakita ko po. Nagsimulang umiyak si Marites. Si Lolo po ang inuna niya habang natutulog. Sa ulo, hindi na niya natapos ang sasabihin. Si Lola? Nagising po si Lola. Sumigaw po siya. Pero si Irene, nasuka si Marites. Natahimik ang interrogation room. Magkasalungat ang pahayag. Ng dalawa, sabi ni Irene. Si Marites, ang pumatay, sabi ni Marites. Si Irene ang pumatay. Nalito ang mga pulis. Sino ang totoong salarin? Muling sinuri ng team ang mga ebidensya. May nakuhang fingerprints sa piko. Fingerprints ng dalawa ang nakuha. Pareho nilang hinawakan, sabi ng team leader. Kung ganoon, sino ang unang pumalo o pareho silang pumalo? Muling sinuri ng medico-legal team ang mga bangkay. Maraming bali sa bungo. Hindi bababa sa 10 beses. Pinalo. Kaya ba ng isang tao na pumalo ng ganoon karami? Mukhang salitan silang pumalo. Isang nakakakilabot na conclusion. Ipinagharap ng mga pulis ang dalawa. Irene, ikaw ang unang pumalo, di ba? Hindi. Si Marites. Marites, ikaw ang unang pumalo, di ba? Hindi. Si Irene.
Hanggang sa huli, isinisisi nila sa isa't isa ang krimen. Ngunit may lumabas na tiyak na ebidensya. Isang CCTV mula sa isang convenience store. Isang convenience store na 2 kilometro ang layo mula sa bahay ng mag-asawa. Muling sinuri ang CCTV doon. Gabi ng Oktubre 13, 2004, 11 p.m. 2 babae ang nakunan, sina Irene at Marites. Bumibili sila ng wet wipes at trash bags. Kitang-kita ang kaba sa kanilang mga mukha. Ang mas importante, ang sasakyan. Sa parking lot ng convenience store, nakita ang isang puting van. Ang sasakyan ng anak ni Irene. At nakabukas ang likod ng van. May malaking bagay na nakakarga sa loob. I-zoom in nyo. Nang i-zoom in ang video, nakita ang itim na lona. 2 lona na kasing laki ng tao. Ito na ang ebidensya, sabi ng team leader. Pareho silang nasa crime scene. Isinakay nila ang mga bangkay sa sasakyan at dumaan sa convenience store. Muling inimbestigahan ng mga pulis ang dalawa. Nakita na namin ang CCTV. Magkasama kayo. Hindi na nakatanggi si Irene. Opo, magkasama kami. Kung ganoon, sino ang pumatay? Kaming dalawa. Sa wakas, lumabas ang katotohanan. Ako ang unang pumalo. Si Lolo, umamin si Irene, pero nagising si Lola. Sumigaw siya, kaya tinakpan ni Marites ang bibig niya. Pagkatapos, si Marites ang pumalo. Si Lola, salita nilang pinatay ang mag-asawa. Sa huli, umamin na rin si Marites. Opo, pumalo rin ako. Bakit? Si Irene ang nagsimula. Kailangan ko ring gawin dahil kasabwat ako. Isang kakilakilabot na lohika, tinanong ng mga pulis ang motibo. Bakit niyo ginawa? Sumagot si Irene. Pera. 10 milyong piso. Paano niyo planong kunin ang pera? Plano naming pekein ang huling habilin ni Lola. Na sa amin niya iiwan ang lahat ng ari-arian. Dagdag ni Marites. Pumeke rin kami ng mga papeles. Pumeke rin kami ng pekeinan para maibenta ang lupa at paghatian. Isang detalyadong plano. Hindi ba kayo naaawa kina Lolo at Lola? Yumuko si Irene. Naaawa, pero nagawa na. Umiyak si Marites. Nagsisisi ako. Sana tumanggi ako noon. Ngunit huli na ang lahat. Noong Marso 2006, nagsimula ang paglilitis. Humingi ang taga-usig ng habambuhay na pagkabilanggo. Brutal na pinatay ng mga akusado ang matandang mag-asawa na nagtiwala at umasa sa kanila. Ito ay isang planado at organisadong krimen. Humingi ng mas magaan na parusa ang abogado. Nahihirapan sa buhay ang mga akusado. Humina ang kanilang loob kaya nila nagawa ang krimen. Ngunit naging matigas ang hukom. Walang puwang para sa awa. Noong Hunyo 2006, ibinaba ang hatol. Habambuhay na pagkabilanggo para kay Irene at 25 taong pagkakakulong para kay Marites. Mas mabigat ang parusa kay Irene dahil siya ang utak ng krimen. Umapela ang dalawa, ngunit ibinasura ito. Isang resibo mula sa hardware ang nagbago sa lahat. Pala? Pico, apog iisa lang ang ibig sabihin ng mga bagay na iyon. Ang 2 bangkay na natagpuan sa burol. Ang 2 nahuling suspek na nagsisisihan. Ngunit ang CCTV ng convenience store ang nagbunyag ng katotohanan. Magkasama nilang ginawa ang krimen. Sa susunod na bahagi, ang huling katotohanan ay mabubunyag. Noong tag-araw ng 2006, inilipat ang 2 sa magkaibang kulungan. Si Irene sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong, si Marites naman sa isang penal colony sa probinsya. Hindi na sila muling nagkita. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kaso. Nariyan pa ang isyu ng ari-arian ng mag-asawa, 20 parsela ng lupa at ang natitirang pera sa bangko. Isang yaman na nagkakahalaga ng mahigit 20 milyong piso. Wala silang anak. Ngunit may ilang malalayong kamag-anak. Sila ang nag-claim ng karapatan sa mana. Noong 2007, nagpasya ang korte
na ipamahagi ang yaman sa mga kamag-anak, 2 pinsan at 3 pamangkin, 5 tao lahat-lahat. Ngunit sila ay mga taong 50 taon nang hindi nakikipag-ugnayan sa mag-asawa. Hindi man lang sila dumalaw noong nabubuhay pa ang mga ito. Galit na galit ang mga tagalian. 50 taon silang hindi nagpakita, tapos biglang lilitaw dahil sa pera, galit na sabi ng Ale mula sa store. Ngunit ganoon ang batas. Ang pinakamalapit na kadugo ang magmamana. Ang yaman ay hinati ng pantay-pantay sa 5. Bawat isa ay nakatanggap ng 4 na milyong piso. Ang yaman na inipon ng mag-asawa sa buong buhay nila ay ganoon na lang nagkawatak-watak. Ang bahay ng mag-asawa ay giniba. Ang lupa ay ipinagbili at tinayuan ng isang subdivision. Ngayon, wala nang anumang bakas ng mag-asawa sa lugar na iyon. Lugar ng krimen sa mag-asawang Cruz sa Lian. 2004. Ang nakasulat, paminsan-minsan, ang mga hiker ay humihinto at nag-aalay ng panalangin sa harap ng marker. Samantala, sa loob ng kulungan, magkaibang buhay ang tinahak ni na Irene at Marites. Si Irene ay naging isang model inmate. Masipag siyang nagtatrabaho sa kulungan at aktibo sa mga gawaing pangrelihiyon. Napakalaki ng kasalanan ko. Habang buhay akong magbabayad puri, madalas niyang sabihin sa mga guwardiya. Sa kabilang banda, hindi naka-adjust si Marites. Dumanas siya ng depresyon at ilang beses na nagtangkang magpakamatay. Kinailangan niya ng psychological counseling. Bakit ako nagkaganito? Sana tumanggi ako noon, sabi ni Marites sa kanyang counselor. Nagsisisi ka ba? Araw-araw akong nagsisisi. Laging lumalabas sa isip ko ang mukha ni na lolo at lola. Binangungot si Marites. Sa kanyang panaginip, nagpapakita ang mag-asawa at tinititigan siya. Walang sinasabi, nakatitig lang. Mas nakakatakot iyon. Ang 25 taong sentensya, makakaya kaya ni Marites? Noong 2010, dinalaw ng anak ni Irene ang kanyang ina. 4 na taon na silang hindi nagkikita. Malaki na ang ipinagbago ng anak. Namumuti na ang kanyang buhok at dumami na ang kulubot sa mukha. Ma, sabi ng anak mula sa kabilang panig ng salamin. Tumanda na rin si Irene. Nasa 50s na siya pero mukhang 60s na. Kamusta ka? Okay lang po, ma. Matagal silang walang imikan. Patawad. Unang nagsalita si Irene. Dahil sa akin, nagdusa ka rin. Umiling ang anak. May kasalanan din po ako. Sana tumanggi ako noon. Ang anak ay nahatulan ng 2 taong pagkakakulong dahil sa pagtulong sa pagtago ng ebidensya. Nakalaya na siya. Mabuhay ka ng maayos. Huwag mo na akong isipin. Ma, dadalaw po ulit ako. Huwag na. Mabuhay ka para sa sarili mo. Matigas si Irene. Iyon na, ang huli nilang pagkikita. Hindi na bumalik ang anak. Noong 2015, 11 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Nagpadala ng sulat si Marites mula sa kulungan. Isang sulat para sa Ale mula sa sari-sari store sa Lian. Nagulat ang Ale nang matanggap ang sulat. 11 taon na silang walang komunikasyon. Nakasulat sa liham, Aling Nena, si Marites po ito. Naaalala niyo pa po ba? Ang caregiver na nag-alaga kina lolo at lola. Nasa kulungan po ako ngayon. Malaki po ang kasalanan ko. Pinatay ko po sina lolo at lola. Araw-araw po akong nagsisisi. Sa panaginip ko, nagpapakita si lola. Tinititigan niya lang po ako. Walang sinasabi. Sobrang nakakatakot po. Gusto ko pong mapatawad. Pero alam kong hindi na iyon mangyayari, Aling Nena. Kung pupunta po kayo sa puntod ni na lolo at lola, pakisabi po ang kuwento ko na araw-araw po akong nagsisisi at talagang humihingi po ako ng tawad. Umiyak ang Ale pagkatapos basahin ang sulat. Ngayon pa siya hihingi ng tawad? Galit siya, ngunit kasabay nito, nalungkot din. Makalipas ang ilang araw, pinuntahan ng Ale ang puntod ng mag-asawa.
Nagpagawa ang mga kamag-anak ng puntod sa sementeryo ng Lian. Simple lang ang puntod. Isang maliit na lapida lang ang nakatayo. Lolo, Lola, lumuhod ang ale sa harap ng puntod. Nagpadala po ng sulat si Marites. Humihingi raw po ng tawad. Araw-araw daw pong nagsisisi. Umihip ang hangin. Mapapatawad niyo po kaya siya? Hindi ko rin po alam. Matagal na nakaupo ang ale sa lugar na iyon. Habang pauwi, naisip niya, sino ang nagpapatawad? Ang mga patay ay hindi na makapagsalita. Noong 2018, nag-apply si Irene para sa parole. Ang mga may sentensyang habambuhay ay maaaring mag-apply ng parole pagkatapos ng 12 taon. 12 na taon nang nakakulong si Irene. Ngunit ibinasura ito ng parole board. Masyadong malupit ang krimen, planado, at ang mga biktima ay walang kalaban-labang matatanda. Alam kong hindi ako mapapatawad. Nagpatuloy siya sa kanyang buhay sa kulungan. Sa parehong taon, pumanaw ang asawa ni Marites. Kanser sa atay. Hindi nakadalo si Marites sa burol. Ayon sa patakaran ng kulungan, hindi maaaring lumabas ang mga high-profile na preso. Hindi nakita ni Marites ang kanyang asawa sa huling pagkakataon at gumuho ang kanyang mundo. Anong ginawa ko? Ano ba talagang ginawa ko? Gabi-gabi siyang umiiyak. Nag-alala ang kanyang counselor. May panganib na saktan niya ang sarili. Kailangan ng espesyal na pagbabantay. Inilipat si Marites sa isang solitary cell. 24 oras siyang binabantayan. Makalipas ang ilang buwan, nagsulat din ng liham si Marites. Sa pagkakataong ito, para sa mga kamag-anak ng mag-asawa. Ako po si Marites, ang taong pumatay kina lolo at lola. Sumusulat po ako para humingi ng tawad, pero alam kong hindi ako mapapatawad. Ang ginawa ko po ay isang bagay na hindi mapapatawad. Ngunit may isa lang po akong gustong sabihin. Araw-araw po akong nagsisisi. Naaalala ko ang mukha ni na lolo at lola. Nagtiwala po sila sa akin. Itinuring nila akong parang pamilya, pero pinagtaksilan ko sila. Pinatay ko sila gamit ang sarili kong mga kamay. Bakit ko ginawa? Dahil sa pera. 20 milyong piso. Sinira ng perang iyon ang buhay ko. Hindi. Ako ang sumira sa sarili kong buhay. Lolo, lola, patawad po. Pinunit ng kamag-anak ang sulat pagkatapos basahin. Walang kapatawaran. Mabulok ka dyan habang buhay. Galit niyang sabi. Noong 2024, 20 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Malapit nang matapos ang sentensya ni Marites. 20 taon na ang kanyang napagsilbihan sa 25 taong sentensya. Takot siyang lumabas. Ano ang gagawin ko sa labas? Sino ang tatanggap sa akin? Isang matandang babae na si Marites na nasa edad 60s. Wala siyang pamilya at walang mapupuntahan. Nagtanong ang isang guwardiya, "Saan ka pupunta pagkalabas mo?" Hindi ko po alam. Wala po akong mapupuntahan. Mag-apply ka sa Social Reintegration Program. Matutulungan ka nila. Umiling si Marites. Karapat-dapat po ba akong tulungan? Lahat ay may karapatan. Ngunit hindi nag-apply si Marites. Samantala, nasa kulungan pa rin si Irene. Bilang isang life-termer, hindi niya alam kung kailan siya makakalabas. Maaaring 20 taon pa siyang manatili doon. Ngunit matatag siya. Ito ang lugar ko. Dito ako nararapat. Kinausap siya ng isang pastor sa kulungan. Nagsisisi ka ba? Araw-araw akong nagsisisi. Pero hindi ko na maibabalik ang nakaraan. Gusto mo bang mapatawad? Ang mga namatay na ang magpapatawad. Ako ay magbabayad puri na lang. Kalmado si Irene. Noong tagsibol ng 2025, nakalaya si Marites. Paglabas niya ng gate ng kulungan, tumingala siya sa langit. Malaki na ang ipinagbago ng mundo. May mga electric car na sa kalsada at ang mga tao ay nakatingin sa kanilang mga smartphone habang naglalakad. Naging dayuhan si Marites sa sariling bayan. Saan ako pupunta? Nagsimula siyang maglakad.
Walang patutunguhan. Makalipas ang ilang araw, nagtungo si Marites sa Lian, Batangas. Pagkatapos ng 20 taon, ibang-iba na ang Lian. Wala na ang bahay ng mag-asawa at isang subdivision na ang nakatayo. Pinuntahan ni Marites ang sementeryo. Nang tumayo siya sa harap ng puntod ng mag-asawa, lumuhod siya. Lolo, Lola, nanginginig ang kanyang boses. Nandito po ako. Si Marites. Umihip ang hangin. Patawarin niyo po ako. Patawad po talaga. Umiyak siya. Ang mga luhang 20 taon niyang kinimkim ay bumuhos. Lumipas ang 1 oras, 2 oras, nananatiling nakaupo si Marites sa lugar na iyon. Nang palubog na ang araw, tumayo siya. Babalik po ako. Umalis si Marites sa puntod. Noong gabing iyon, tumuloy si Marites sa isang maliit na inn. Sa loob ng kwarto, nag-isip siya, paano na ako mabubuhay ngayon? Walang sagot. Kinabukasan, pinuntahan ni Marites ang isang Missing Persons Family Support Center. Nag-apply siya bilang volunteer. Gusto ko pong tulungan ang mga pamilya ng mga nawawala. Nagulat ang staff. Paano po ninyo sila tutulungan? Ibabahagi ko po ang kuwento ko, kung ano ang ginawa ko, at kung paano ako nagsisisi. Seryoso ang mga mata ni Marites. Hindi mapapatawad ang ginawa ko. Pero sana, hindi na magaya ng iba ang pagkakamali ko. Tumango ang staff. Sige po, subukan ninyo. Sinimulan ni Marites ang pagiging volunteer. Kinakausap niya ang mga pamilya ng nawawala para bigyan sila ng suporta at ikinukwento ang kanyang sariling karanasan. Isa po akong taong pumatay. Hindi ako mapapatawad. Pero kayo, huwag po kayong mawawala ng pag-asa. Isang kakaibang pag-alo, ngunit nagpasalamat ang mga pamilya. Ramdam po namin ang pagsisisi ninyo, sabi ng isang miyembro ng pamilya. Ganoon na lang nagpasya si Marites, nagugulin ang natitirang bahagi ng kanyang buhay, nagbabayad puri at gumagawa ng kahit kaunting makabuluhang bagay. Samantala, nakatanggap ng sulat si Irene sa kulungan. Galing kay Marites. Irene, nakalaya na ako. Malaki na ang ipinagbago ng mundo. Ngayon, nagvo-volunteer ako. Dinalaw ko na rin ang puntod ni na lolo at lola. Ikaw, kapag nakalaya ka na rin balang araw, puntahan mo ang puntod nila at buong puso kang humingi ng tawad. Iyon na lang ang magagawa natin. Umiyak si Irene pagkabasa ng sulat. Marites, mabuhay ka ng maayos? Itinago niya ang sulat sa kanyang dibdib. Taong 2026. Ngayon, ang kaso ay nananatili pa rin sa alaala ng mga tao. Paminsan-minsan, napag-uusapan ito ng mga tagalian. Naaalala mo ba? Yung mga caregiver na yon? Nakakatakot. Paano nila nagawa yon? Ngunit sa paglipas ng panahon, unti-unting lumabo ang mga alaala. May mga sariwang bulaklak sa puntod ng mag-asawa. Isang bakas na iniwan ni Marites. Nasa kulungan pa rin si Irene. Walang nakakaalam kung kailan siya makakalabas. Ano ang aral ng kuwentong ito? Ang kasakiman ay ginagawang halimaw ang isang tao. Ginagawa nitong hindi mapagkakatiwalaan kahit ang pinakamalapit na tao. Ngunit kasabay nito, ipinapaalala rin nito ang kahulugan ng pagsisisi at pagbabayad puri. Paano dapat mamuhay ang isang taong nakagawa ng kasalanang hindi mapapatawad? Ang sagot ba ay tulad ni Marites, na nagsisikap na mamuhay ng makabuluhan sa natitirang buhay niya, o tulad ni Irene, na tahimik na pinagsisilbihan ang sentensya at nagbabayad puri? Walang tamang sagot, ngunit isang bagay ang sigurado. Walang anumang pera, walang anumang kasakiman, ang mas mahalaga kaysa sa buhay ng isang tao. Iniwan ng mag-asawang Cruz ang yaman na inipon nila sa buong buhay nila. Ngunit hindi sila naprotektahan ng yamang iyon. Sa halip, ito pa ang kumuha ng kanilang buhay. Isang kabalintunaan. Para saan ba tayo nabubuhay? Para sa pera? O para sa kapwa-tao? Ang kasong ito ang nagtatanong niyan sa atin.
ang pagtataksil ng mga taong itinuring na pamilya. Hanggang sa huling sandali, malamang ay hindi nagduda ang mag-asawa sa kanila. Ang kasakiman ay ginawang halimaw ang mga tao at ang dalawang salarin ay nahatulan ng 25 taon at habambuhay na pagkabilanggo. Si Marites na nakalaya ay namumuhay ng nagsisisi at si Irene ay nasa kulungan pa rin. Habambuhay nilang papasanin ang bigat ng kasalanang hindi mapapatawad. Ang kasong ito na nangyari sa Lian, Batangas noong 2004 ay nagbibigay sa atin ng maraming aral. Ang mag-asawang nasa edad 70 na buong buhay na namuhay ng marangal ay walang anak. Malungkot sila, ngunit umasa sila sa isa't isa at nagtiwala sila sa dalawang caregiver. Itinuring nila silang pamilya, ngunit ang tiwalang iyon ay sinuklian ng kataksilan. Ang yaman na 20 milyong piso. Ang perang iyon ang nagpabago sa dalawang tao at ginawa silang halimaw. Sina Irene at Marites ay mga ordinaryong tao, may mga asawa at anak, mga ordinaryong babae, sa gitnang edad, ngunit sa harap ng kasakiman, sila ay bumagsak. Kailangan ba nila ng pera? Siyempre, ngunit hindi iyon dahilan para pumatay. 20 taon na ang lumipas mula nang mangyari ang krimen. Si Marites ay nakalaya na at namumuhay ng nagsisisi habang si Irene ay nasa kulungan pa rin. Habang buhay nilang dadalhin ang kasalanang ito. Mapapatawad ba sila? Marahil hindi. Ang mga patay ay hindi na makapagsalita at ang mga buhay ay hindi makapagpatawad. Ang aral na ibinibigay sa atin ng kasong ito ay malinaw. Una, mas dapat mag-ingat sa mga taong pinakamalapit sa atin. Nagtiwala ang mag-asawa sa mga caregiver. Ngunit ang tiwalang iyon ang naging lason. Ang mga matatanda ay partikular na vulnerable. Kailangan nila ng tulong at malungkot sila. Kaya madali silang magtiwala sa mga taong tumutulong sa kanila. Ngunit kailangan mag-ingat. Ang pamamahala sa ari-arian ay hindi dapat ipagkatiwala sa iba, kahit pamilya pa, o caregiver, o kung sino paman. Ikalawa, ang kasakiman ay ginagawang halimaw ang isang tao. Sina Irene at Marites ay marahil hindi masasamang tao sa simula. Ngunit nang makita nila ang malaking pera na 20 milyong piso, sila ay nagbago. Naging mas mahalaga ang pera kaysa sa tao. Dapat din tayong mag-ingat. Ang kasakiman ay nasa lahat. Ngunit kung hindi natin ito kokontrolin, maaari rin tayong maging halimaw. Ikatlo, ang krimen ay laging nabubunyag. Nagplano ang dalawa ng isang perpektong krimen. Tinanggal nila ang mga ebidensya at pinagtugma ang kanilang mga pahayag. Ngunit sa huli, nahuli sila, isang maliit na resibo, isang CCTV sa convenience store ang nagpabagsak sa kanila. Ang krimen ay hindi maitatago. Darating ang panahon na ito ay mabubunyag. Panghuli, huli na ang pagsisisi. Si Marites ay nagsisi araw-araw sa loob ng 25 taon. Ganoon din siguro si Irene. Ngunit ang pagsisising iyon ay hindi maibabalik ang mga namatay. Ang pagkakamali ay dapat iwasan bago pa man mangyari. Walang silbi ang pagsisisi kapag huli na ang lahat. Ang mag-asawang Cruz ay nakahimlay na ngayon sa sementeryo ng Lian. Ang yaman na inipon nila sa buong buhay ay napunta sa malalayong kamag-anak at ang bahay na kanilang tinitirhan ay wala na. Ang natitira na lang ay isang maliit na lapida, ngunit ang kanilang kuwento ay nananatili. Bilang isang babala para sa atin, ano ang masasabi ninyo sa kasong ito? Mapapatawad ba ang dalawang salarin o dapat nilang pasanin ang kanilang kasalanan habang buhay? At paano natin maiiwasan ang ganitong trahedya? Ibahagi ang inyong mga opinyon sa komento. Bawat komento ay mahalaga at aking babasahin. Kung mayroon kayong mga kakilalang matatanda na mag-isang namumuhay, bigyan sila ng pansin. Ang maliit na pag-aalala ay maaaring makapigil sa isang malaking trahedya. Kung nakatulong sa inyo ang kwento ngayon, paki-subscribe
at like po. Ang inyong suporta ay nagbibigay lakas para makagawa pa ng mas magagandang kwento. Magkita-kita po tayo sa susunod na kwento. Maraming salamat sa pakikinig.